Martial Pick, Kabanata 4401. Sun and Moon Divine Will. Tiyak, hindi matitiis ni Mao Zedong ang katotohanan na ang Second Mountain Lord ay pinatay sa harap niya mismo sa labas ng Profound Yang Mountain. Kung titiisin niya ito, mawawala ang buong mukha niya. Sa makatuwid, pagkatapos na mapatay si Yun Fei Bai, agad na inatake ni Mao Zedong si Yang Kai. Sina Joya at Geng Qing ay natauhan, at habang ang kanilang mga mata ay namumula sa dugo, sila ay nagngangalit ng kanilang mga ngipin at sumugod patungo sa kanilang kaaway mula sa magkabilang panig. Napatawa si Yang Kai. Mabuti, mag-away tayo. Nang hindi umaatres, itinaas niya ang kanyang sibat at sumugod sa kanilang tatlo. Sa isang iglap, sunod-sunod na kalabog ang narinig habang nahulog sila sa isang matinding santukan. Lahat sila ay nasa 6th grade Heaven Opening Realm, at nang magbanggaan ang kanilang world forces, ang buong Shadowless Cave Heaven ay nahulog sa kabuluhan. Ang mga tao mula sa Profound Yang Mountain ay tumingin sa direksyon ng labanan na may nakakatakot na mga ekspresyon. Habang lumilipad ang apat na figure sa hangin, namumulaklak ang mga liwanag ng kanilang divine abilities. Parang determinado ang magkabilang panig na ganap na sirain ang isa. Gayunpaman, mukhang natatalo si Yang Kai. Dati, ang dahilan kung bakit niya nagawang lumaban sa tatlong tao ng mag-isa ay dahil si Yun Fei Bai at ang iba pa ay limitado sa kanilang mga galaw. Malubhang nasugatan si Yun Fei Bai sa simula, at upang maprotektahan siya, hindi ganap na nagamit ni Joya at Geng Qing ang kanilang mga kapangyarihan. Gayunpaman, iba ang mga bagay ngayon. Nang hindi sila binibigyan ng pasanin ni Yun Fei Bai, wala nang hadlang sina Joya at Geng Qing at nagamit ng lubusan ang kanilang mga kapangyarihan. Higit pa rito, ang Head Mountain Lord ay mas malakas kaysa sa sugatang Yun Fei Bai. Sa sandaling nakipagpalitan sila ng mga galaw, naramdaman ni Yang Kai na kahit na pinagsama niya ang kanyang small-scaled world sa kanyang miniature universe, ang kayamanan ng kanyang world force ay hindi pa rin may kukumpara sa Head Mountain Lord. Talagang tinupad niya ang mga inaasahan ng isang tao na isang hakbang lang ang layo mula sa 7th grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, walang intensyon si Yang Kai na umatras. Bilang master ng Tao of Space, ang kanyang kadaliyang kumilos ay higit na nakahihigit sa iba sa parehong kaharian. Sa sandaling iyon, ang tatlong Mountain Lords ay walang paraan para ikulong si Yang Kai, kaya kahit na maaari nilang saktan siya paminsan-minsan, hindi ito mahalaga sa kanya dahil sa kanyang pisikal na lakas at kapangyarihan sa pagpapanumbalik. Sumigaw ang Head Mountain Lord. Huwag ka nang tumalon na parang unggoy. Nakakahiya. Hindi siya pinansin ni Yang Kai habang siya ay nagwawalis, nagsaksak, at naglalazlas gamit ang kanyang Asher Dragon Spear. Ang mga anino ng sibat ay bumagsak sa kanila na parang ulan, at bawat pag-atake ay may dalang nakakatakot na puwersa. Si Geng Qing at Joya ay natakot dahil hindi sila nang ahas na direktang harapin ang mga pag-ataking ito. Pagkatapos ng kalahating araw ng matinding labanan, biglang kumunat ang noo ni Mao Zedong. Iyon ay dahil napagtanto niyang habang lumilipas ang panahon, ang lakas ng binata ay patuloy na lumalakas. Kung ikukumpara sa kalahating araw na nakalipas, ang binatang ito ay mas malakas. Noong una, nakakatalon lang ang binatang ito para makaiwas sa mga atake nila, pero ngayon, nagawa na niyang mag-counter-attack habang dinedepensahan ang sarili. Ang ganitong uri ng ugali ay naging lalong kapansin-pansin. Hindi maisip ni Mao Zedong kung ano ang nangyayari. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit nagawa ni Yang Kai na makapasok sa 6th grade Heaven Opening Realm ay dahil nakakonsumo siya ng isang world fruit. Gayunpaman, maging ang 5th grade o ang 6th grade, katatapos lang niyang pumasok kaya wala siyang sapat na oras para patatagin ang kanyang cultivation. Pumasok siya sa Shadowless Cave Heaven pagkatapos niyang umakyat sa 5th grade Heaven Opening Realm, at habang ang mga labanan kay Matian Yuan at Yun Fei Bai ay bahagyang nagpatatag sa kanyang cultivation, hindi ito kumpleto. Pagkatapos, nag-cultivate siya sa pag-iisa upang pinuhin ang isang world fruit at umakyat sa 6th grade Heaven Opening Realm. Hindi pa niya pinatatag ang kanyang 5th grade cultivation noong siya ay tumaas sa 6th grade, kaya medyo hindi stable ang kanyang cultivation. Gayunpaman, ang matinding labanan na kasalukuyang sinasalihan ni Yang Kai ay perpekto para sa pagpapatibay ng kanyang pundasyon at pagsasama-sama ng kanyang paglilinang. Ang ganitong uri ng labanan ay higit na mabisa kaysa sa simpleng paglinang sa pag-iisa. Masasabing habang lumilipas ang panahon, lalong tumitindi ang kapangyarihang na ipamalas niya hanggang sa maabot niya ang kanyang kasalukuyang limitasyon. Iyon ang dahilan kung bakit nagkaroon ng kakaibang pakiramdam si Mao Zedong. Lumipad ang apat na figure. Isang sandali sila ay nasa langit, at sa susunod na sandali sila ay nasa lupa, pagkatapos ay ang parehong proseso ay naulit. Saan man sila magpunta,
Bumiyak ang lupa at nanginginig ang langit habang ang kanilang world forces ay patuloy na nagsasagupaan sa isa't isa. Nanginginig ang mga mata ni Joya nang ang figure na kumikislap sa kanilang tatlo ay nabigla sa kanya. Lahat sila ay nasa 6th grade heaven opening realm, ngunit bakit napakalakas ng binatang ito? Naisip niya noong una na dahil sumama na sa kanila ang Head Mountain Lord, walang paraan na makalaban ang binatang ito. Sa kanyang pagtataka, ito ay naging isang mahirap na labanan. Marahil ay may mahigit 100 sugat sa figure ng binata, at tiyak na nabasag ang ilan sa kanyang mga buto. Gayunpaman, sa halip na hangina, lalo lang siyang lumakas sa bawat paghinga niya. Napagtanto din niya na nagiging mas mahirap para sa kanya na labanan ang mga pag-atake nito. Bigla na lang, pinaikit ni Mao Ze ang kanyang mga mata at sumigaw. Ginagamit mo ba kami sa labanang ito para umangkop sa iyong bagong lakas? Pagkatapos ng mahabang laban, sa wakas ay naisip niya na ang binata ay malamang na umakyat sa 6th grade heaven opening realm, kaya hindi pa siya pamilyar sa sarili niyang kapangyarihan. Iyon ang dahilan kung bakit lalong lumakas ang binata habang tumatagal ang laban. Nang matanto iyon, umungal siya sa galit. Bata, ang lakas ng loob mo. Isang hakbang na lang ang layo niya sa 7th grade heaven opening realm, kaya halos hindi siya mapapantayan sa 6th grade heaven opening realm. Kung hindi dahil sa bihasa ang binata sa Dao of Space, tiwala si Mao Ze na madali niya itong matatalo sa one-on-one fight. Gayunpaman, hindi naging madali ang pakikitungo sa isang master ng Dao of Space dahil imposibleng ma-corner ang isa. Ito ang naging dahilan ng pagiging mayabang ng binata sa harapan niya. Matapos mapagtanto ang intensyon ng binata, inaasahan na si Mao Ze ay nagalit. Ngumiti si Yang Kai sa kanya at sinabing, "Ipinagpapalagay na ikaw ang pinakamalakas na cultivator sa Shadowless Cave Heaven, ngunit ito lang ang mayroon ka." Pagkatapos niyang magsalita, binawi niya ang lahat ng anino ng sibat at tumahimik na may tame time na ekspresyon. Pagkatapos, sumigaw siya, "Golden Crow Casting Sun." Kasunod nito, isang ibon ang narinig na umaalingaw habang ang isang Great Sun ay sumikat mula sa kanyang likuran. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Gengqing habang sumisigaw. "Mag-ingat, brother. Ang brat na ito ay nagtataglay ng divine manifestation." Ano? Tumangala si Mao Ze, at nang makita niya ang kahangahangang Great Sun, ang kanyang mga mata ay hindi maiwasang lumiit. Ito ay talagang isang divine manifestation. Isang 6th grade heaven opening realm master ang nakapagbigay ng divine manifestation. Hindi makapaniwala si Mao Ze sa kanyang nakikita. Habang si Mao Ze ay nahulog sa isang masilaw na estado, si Yang Kai ay isinama ang kanyang sarili sa Great Sun at umaksyon patungo sa Head Mountain Lord. Agad na umatras si Mao Ze. Bagamat napakalapit niya sa 7th grade heaven opening realm, hindi siya maglalakas loob na direktang makipagkita sa isang divine manifestation. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bagay lamang na magagamit ng high grade heaven opening realm masters. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay walang saysay. Agad siyang napalunok sa space principles habang walang katapusan na pinalawak ng so close yet so far ang espasyo sa paligid niya. Water reflects the moon. Umungol si Yang Kai. Isang buong buwan ang lumitaw mula sa manipis na hangin habang pinalabas nito ang nagyayalong glow nito sa buong lupain, na nagdulot ng lamig sa gulugad ng lahat. Ang araw at buwan na lumilitaw na magkasama ay isang mahimalang tanawin. Ang tatlong Mountain Lords ay tulala na nakatingin sa kalangitan kung saan ang nakasisilaw na Great Sun at ang Ice Cold Moon ay sumikat at lumubog sa isang tila walang katapusang ikot. Ang napakalaking kapangyarihan na nagmumula sa umiikot na ikot ay tila nilamon ang buong sansinukob. Ang lahat sa mundong ito ay tila natakpan ng gyro na ito na nabuo mula sa araw at buwan. Habang umiikot ang ikot, naramdaman ng mga naruroon sa eksena na parang naglalakbay sila sa buong panahon. Kasabay ng mga space principles na patuloy na pinalakas ni Yang Kai, nabuo ito sa isang napakalalim na epekto ng space-time warping. Ito ay isang ganap na bagong kapangyarihan na hindi pa nagagamit ni Yang Kai. Isang puwersa na maaaring magwasak sa langit at makabasag ng lupa ay dumating sa tatlong Mountain Lord at agad nilang pinalakas ang kanilang world forces upang subukang ipagtanggol ang kanilang sarili. Kasunod ng isang nakakabinging boom, isang malaking halo ng liwanag ang sumabog. Parang nabasag ang buong mundo sa sandaling iyon. Ang mga enerhiya ng umiikot na araw at buwan ay sumabog at nagpadala ng mga shockwaves sa buong Shadowless Cave Heaven. Ang puwersa ng nakapapasong init at lamig na nakatusok sa buto ay nagsagupaan at nabuo sa isang napakalaking mapanirang kapangyarihan. Lahat ng nasa gitna ng pagsabog ay tila napawi sa pag-giral. Ilang sandali pa, isang figure, na ang damit ay gulagul-anit, ay bumaril sa liwanag na may nakakatakot na ekspresyon.
siya ay walang iba kundi ang Head Mountain Lord ng Profoundiang Mountain. Gaya ng inaasahan sa isang tao na isang hakbang lang ang layo mula sa 7th grade Heaven Opening Realm, nagawa pa rin niyang makatakas ng buhay sa kabila ng pagharap sa gayong pag-atake. Gayunpaman, ang mapatla niyang mukha at ang dugo sa gilid ng kanyang labi ay malinaw na nagpapahiwatig na siya ay nasugatan. Sa kasalukuyan, hawak niya si Gengqing sa isang kamay at si Joya sa kabilang kamay. Kung ikukumpara sa kanya, sina Gengqing at Joya ay mas malubhang nasugatan at nahimatay. Bukod dito, ang kanilang mga katawan ay tila kinakain ng kakaibang kapangyarihan na patuloy na kumakain sa kanilang sigla. Ang kakaibang lakas na ito ay malalim at hindi mahuhulaan, nagpapalit-palit sa pagitan ng mainit at malamig, na nagiging kulay asol ang kanilang balat mula sa pula hanggang sa asol. Ang kalagayan nila ay lubhang kakaiba. Nanghihina pa rin sa pagkabigla, tumingin si Mao Zedong sa direksyon ni Yang Kai, at nakita niya na ang binata ay nahulog sa isang masilaw na estado. Habang nakaunat pa rin ang sibat sa kanyang kamay, si Yang Kai ay tila nawala sa kanyang sariling pag-iisip habang ang isang misteryosong liwanag na naglalaman ng malalim na lihim ay umiikot sa kanyang paligid. Napatulala si Mao Zedong nang mapagtanto niyang may naintindihan ang binata tungkol sa kanyang grand daw sa buhay at kamatayang labanang ito, kung abalahin niya si Yang Kai ngayon, tiyak na makararanas ng malaking kawalan ang huli. Gayunpaman, si Mao Zedong ay masyadong natakot sa pag-atake ngayon lang at walang lakas ng loob na lumikha ng gulo para kay Yang Kai. Habang nasa kanyang mga kamay sina Gengqing at Joya, bumaril siya patungo sa Profoundiang Mountain at na-activate ang Grand Array nito sa sandaling nasa loob na siya. Sa gitna ng larangan ng digmaan, unti-unting hamupa ang magulong puwersa. Tahimik na nakatayo doon si Yang Kai habang naiintindihan niya ang pagsabog ng kapangyarihan ngayon. Ang Dao of Space ang pundasyon kung saan niya itinayo ang kanyang Dao Seal, at masasabing walang kapantay ang kanyang kahusayan sa Dao of Space. Gayunpaman, pagdating sa Dao of Time, siya ay palaging isang baguhan. Pagkatapos umakyat sa Heaven Opening Realm, mayroon siyang sariling miniature universe sa kanyang katawan. May mga manifestation ng Golden Crow Casting Sun at Water Reflects the Moon sa kanyang miniature universe. Ang pagtaas at pagbaba ng mga celestial entity na ito ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pag-unawa sa Dao of Time. Parehong ang Dao of Space at Dao of Time ay sobrang pribado at abstruse na Grand Daos. Ang karaniwang tao ay magiging lubhang mapalad na maunawaan kahit ang kaunting bahagi ng alinman sa mga ito, pabayaan mag-isa master pareho. Dahil lamang sa ilang bihirang pagkakataon na nagawa ni Yang Kai na makamit ito. Sa katunayan, hindi niya kailanman naisip na pagsamahin ang dalawang Grand Dao na ito sa isa. Hanggang sa nakipag-away siya sa buhay at kamatayan kasama ang tatlong Mountain Lords ng Profoundiang Mountain na sinubukan niya ito sa isang kapritsyo. Hindi kailanman naisip ni Yang Kai na magiging kagulat-gulat ang mga resulta. Ang Space Principles at Time Principles ay perpektong pinaghalo sa pamamagitan ng integration ng Golden Crow Casting Sun, Water Reflects the Moon, at So Close Yet So Far, na bumubuo ng isang bagong-bagong divine ability. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Yang Kai habang siya ay bumulong sa kanyang paghinga. Tawagin natin itong Sun and Moon Divine Will. Hindi pa kumpleto ang Sun and Moon Divine Will, at may maraming puwang para sa pagpapabuti. Gayunpaman, ang divine ability na ito ay naglalaman ng isang ganap na bagong kapangyarihan, isang bagay na katulad ng space-time strength na pinagsama ang parehong space principles at time principles. Gayunpaman, hindi ito ang tamang oras para pag-isipan ito. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang tingin at tumingin sa Profoundiang Mountain. Ang tatlong Mountain Lords ay bumalik sa Profoundiang Mountain at sa kasalukuyan, ang Grand Array ay na-activate sa full defensive mode. Maraming tao ang nakitang palaipat-lipat habang naghahanda silang harapin ang isang mabigat na kalaban. Ngumuso si Yang Kai at inilagay ang kanyang Asher Dragon Spear sa kanyang balikat bago humakbang patungo sa Profoundiang Mountain. Nakangiting tinawag niya. Sa tingin mo ba ay ligtas kang nagtatago sa manipis na pader na ito? Dahil nang ahas kang saktan ang Lady Boss ko, sisirain ko ang buong sect mo ngayon. Martial Pick, Kabanata 4402. Pag-aangat ng bundok. Nang makitang paparating na si Yang Kai, si Mao Zedong, na nakatayo sa tuktok ng Profoundiang Mountain, ay sumigaw. Huwag kang masyadong lumayo, bata. Bumalik na siya sa kanyang sariling teritoryo at na-activate ang Grand Array, ngunit hinabol pa rin sila ni Yang Kai na parang determinado siyang sirain ang mga ito, na ikinagalit niya. Bago ang araw na ito, hindi kailanman inaasahan ni Mao Zedong na ang isang tao sa 6th grade Heaven Opening Realm ay makakatalo sa kanya. Higit pa rito, ito ay sa isang 3-on-1 na laban na pabor sa kanya.
Nakipagsanib puwersa siya kina Gengching at Joya kanina, ngunit pagkatapos ng labanan, silang dalawa ay nasugatan at nahimatay habang siya ay natakot. Saan galing ang brat na ito? Isang buwan na ang nakalipas, sinabi ni second brother na isa lang siyang 5th grade Heaven Opening Realm Master. Dahil nagmamadali siya kanina, hindi na nagkaroon ng pagkakataon si Mao Zedong na magtanong tungkol sa nangyari. Walang paraan na ang 5th grade Heaven Opening Realm Master ay makakalusot sa 6th grade sa loob lamang ng isang buwan at maipakita ang nakakatakot na kapangyarihan. Kung alam ni Mao Zedong na ang kabilang partido ay napakabigat, siya ay naging mas magalang. Gayunpaman, ngayon, ang mga mula sa Profound Yang Mountain ay bumagsak sa kanya, at maging ang Second Mountain Lord ay napatay. Ito ay naging isang awayan ng dugo na hindi kailanman malulutas. Sa ilang sandali, dumating si Yang Kai sa Profound Yang Mountain at nakakita ng makapal na light barrier na nakapalibot dito. Ang pagtulak ng kanyang sibat sa light barrier ay naging sanhi ng pagbuo ng isang yupi, ngunit hindi nagtagal ay nakabawi ito. Matapos suriin ito ng bahagya, tumanggo si Yang Kai. Kahit na ang Grand Array dito ay hindi kasing lalim ng sarili niyang 9 heavenly layers, pambihira pa rin ito. Pagkatapos ng lahat, ang Profound Yang Mountain ay nasa Shadowless Cave Heaven sa loob ng mahigit 10,000 taon. Ang kanilang pamana na naipon sa mga nakaraang taon ay hindi maaaring maliitin. Gayunpaman, dahil dumating na si Yang Kai sa lugar na ito, hindi siya madaling umatras. Pagkatapos, tumangala siya kay Mao Zedong, na malamig na nakatingin sa kanya sa tuktok ng tuktok, at ngumisi. Nakakatakot ang ngiti kaya naramdaman ni Mao Zedong ang paninikip ng kanyang dibdib. Ano ang sinusubukang gawin ng batang iyon, nakasimangot na ungol ni Mao Zedong. Bago niya ito maisip, narinig niya ang binata na sumisigaw. Dragon Transformation. Isang nakakabinging dragon roar ang narinig, pagkatapos ay lumitaw ang isang napakalaking gininto ang dragon head sa likod ni Yang Kai bago nawala sa kanyang katawan. Kasunod nito, sunod-sunod na kaluskos ang narinig. Habang umaalingaw-ngaw ang mga tunog, ang mga tingin ng mga nasa Profound Yang Mountain ay dahan-dahang umangat at napuno ng sindek. Nakaugat sila sa lugar habang nasaksihan nila ang maliit na figure ng isang lalaki na mabilis na nag-transform sa isang napakalaking halimaw. Ang nilalang ay natatakpan ng dragon scales at ang kanyang mga kamay ay naging matalas na dragon claws. Ang dragon tail sa likod niya ay umindayog ng husto, at ang dragon horn sa kanyang noo ay parang gawa sa purong ginto. Ang kanyang mga balbas ay pumapatak sa hangin, at habang siya ay huminga, ang buong mundo ay tila namutla. Kung ang 4,000 metrong nilalang na ito ay hindi sapat na nakakatakot, ang napakalaking sibat sa kanyang mga kuko ay may kakayahang palamigan ang puso ng lahat. Ang Asher Dragon Spear ni Yang Kai ay isa na ngayong 4,000 metro ang haba na sandata, na tumutugma sa sarili niyang haba habang kumikinang ito ng nakakatakot na ningning. Habang tumatagos ang mayamang dragon pressure sa hangin, ang mga nasa Profound Yang Mountain ay nahirapang huminga kahit na sila ay may proteksyon ng Grand Array. Dragon. Bulalas ni Mao Zedong habang ang kanyang mga balintataw ay nagkontrata sa laki ng mga karayom. Imposible. Ipinilig ni Yang Kai ang kanyang ulo habang ang nakakapasong hininga na kanyang ibinuga ay tila nakakapagsunog ng isang butas sa kalawakan. Habang itinataas niya ang kanyang napakalaking sibat, umungal siya sa isang dumadagandong na boses. Tikman ang aking sibat. Tahimik niyang itinulak ang kanyang sibat, kung saan dinala ng unos ang lahat ng buhangin at mga bato sa paligid niya. Ang mga cultivator sa Profound Yang Mountain ay sumigaw, nataranta, at tumakbo ng random. Hindi nang ahas na maging pabaya, mabilis na kinuha ni Mao Zedong ang Array Jade at itinuon ang kapangyarihan ng Grand Array upang ipagtanggol laban sa welga na ito. Ang mahabang sibat ay bumagsak ng husto sa light barrier ng Grand Array na parang ito ay isang higanteng puno. Kasunod ng isang malakas na pagsabog, isang malalim na indent ang nabuo sa light barrier habang kumikislap ang kinang nito. Si Yang Kai ay umungal at nagpalakas ng lakas gamit ang kanyang mga kamay, ngunit hindi pa rin niya nagawang makapasok sa Grand Array. Ang nakakatakot na shockwave na dumarating sa Grand Array ay yumanig sa buong Profound Yang Mountain, na naging dahilan ng pagkahulog ng maraming cultivator sa lupa. Ang ilan sa mga mahihinang cultivator ay nagsimula pang ang magdugo, na mukhang bagbog na. Pagkaraan ng ilang sandali, ang liwanag na harang ay tumalbog, itinulak si Yang Kai palayo habang siya ay pinilit na paatras ng ilang daang metro. Habang itinaas niya ang kanyang noo, pinuri ni Yang Kai. Talagang hindi ka panipaniwala. Ang pamana na naipon sa loob ng libu-libong taon ng Profound Yang Mountain ay talagang pambihira. Napakatibay ng Grand Array kaya hindi ito nagawang basagin ni Yang Kai sa isang strike. Isang bakas ng kalupitan ang sumilay sa kanyang mga mata habang siya ay humakbang pasulong sa isang kahangahangang paraan. Nanlaki ang mga mata ni Mao Zedong at napabulalas.
Junior brother, mangyaring tumigil. Maaari nating pag-usapan ito. Si Yang Kai ay tumawa ng mahina. Walang dapat pag-usapan sa pagitan natin. Pagkatapos, muli niyang hinampas ng malakas ang light barrier. Kasunod niyon, may mga narinig na ungol. Sa isa sa mga array node, tatlong mid-grade Heaven Opening Realm Masters, na tumulong kay Mao Zedong sa pagpapanatili ng Grand Array, ay nag-spray ng mga subaw ng dugo habang nalalanta ang kanilang mga aura. Ito ay maliwanag na sila ay nasugatan sa pamamagitan ng nakakatakot na puwersa na dumaan sa harang. Tiningnan sila ni Mao Zedong at naramdaman ang paninikip ng kanyang dibdib. Pagkatapos, nilinggan niya si Yang Kai, at nang makitang ang huli ay naghahanda na muli sa paghampas, sinabi niya sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Junior brother, ang Shadowless Cave Heaven ay ganito lang kalaki. Huwag masyadong lumayo baka magkita tayong muli sa hinaharap bilang magkaaway. Ngumuso at umungal si Yang Kai. Bakit ako dapat mag-alala tungkol sa hinaharap? Ngayon, wawasakin ko ang Profound Yang Mountain at ihahandog ko kayong lahat sa aking sibat. Hindi na tayo magkikita. Galit na galit si Mao Zedong na halos lumuwa siya ng dugo, ngunit wala siyang masabi para pabulaanan siya. Kasunod ng isang serye ng mga welga, ang Heaven Opening Realm Masters, na tumulong sa pagpapatakbo ng Grand Array sa ilang array node nito, lahat ay nasugatan ng lumabo ang kanilang mga aura. Ang ilan sa kanila ay nahimatay na. Ang isang galit na si Mao Zedong ay nagkaroon ng pagnanais na lumabas at labanan si Yang Kai hanggang sa kamatayan, ngunit wala siyang lakas ng loob na gawin iyon dahil ang kabilang partido ay napakahusay. Natalo sila kanina kahit nagsanib puwersa ang tatlong Mountain Lord. Ngayong nahimatay sina Gengching at Joya at siya mismo ay nasugatan, walang paraan na siya ay makakalaban ni Yang Kai ng mag-isa. Bumantong hininga si Mao Zedong saka nagsagawa ng iba't ibang mga handsil para pakilyusan ang kapangyarihan ng Grand Array. Ngayon, maaari na lamang niyang isakripisyo ang ilan sa mga panlabas na taluktok sa pamamagitan ng pagliit sa hanay ng proteksyon ng Grand Array. Sa pamamagitan lamang ng paggawa nito ay magkakaroon siya ng pagkakataon na itakwil ang nakakatakot na pag-atake ng kabilang partido. Kasunod ng isang welga, naputol ang light barrier habang patuloy na itinutulak ni Yang Kai ang kanyang sibat pasulong at tumalsik sa tuktok, na naging sanhi ng pagyanig nito at halos bumagsak. Sinulyapan ni Yang Kai ang kanyang malalamig na mga mata at napagtanto na ang ilan sa mga taluktok ay wala na sa saklaw ng proteksyon ng Grand Array. Isang maliit na lugar lamang sa gitna ang protektado pa rin ng light barrier. Nang makita iyon, alam niya na tiyak na sumuko si Mao Zedong sa mga panlabas na tuktok upang protektahan ang gitna. Sa paggawa nito, hindi lamang kumonsumo ng mas kaunting enerhiya si Mao Zedong, ngunit maaari rin niyang ituon ang kapangyarihan ng Grand Array upang mas malabanan ang mga pag-atake ni Yang Kai. Bumantong hininga si Yang Kai, pagkatapos ay tumagos sa hangin ang kanyang dragon pressure na parang nagka-materialize, na naging sanhi ng sobrang bigat ng paligid. Sa mga taluktok na ganap na nalantad, ang mga cultivator mula sa Profound Yang Mountain ay nanginginig na parang mga pugo na walang tahanan sa taglamig. Ang lahat ng kanilang mga mata ay puno ng takot habang pinagmamasdan ang behemoth na papalapit sa kanila. Direktang winalis ni Yang Kai ang kanyang sibat sa isa sa mga taluktok. Habang sumisigaw ang mga cultivator, isang nakakatakot na world force ang lumundag at nahati ang tuktok sa kalahati. Ang mga bato ay gamulong pababa sa natitira sa bundok habang ang taluktok ay gumuho, na bumulusok sa mga naninirahan dito sa kabuluhan. Nakatayo sa gitna ng Grand Array, pinalaki ni Mao Zedong ang kanyang mga mata sa galit. Ang Profound Yang Mountain ang pundasyon na itinayo niya sa Shadowless Cave Heaven. Isa rin ito sa pinakaligtas na lugar sa Shadowless Cave Heaven mula sa Astral Wind. Kung ang lugar na ito ay mawawasak, ang Profound Yang Mountain ay titigil sa pag-iral. Kung wala itong kanlungan, walang mananatili roon at susunod sa kanyang mga utos. Hong Long Long, mas maraming mga taluktok ang gumuho. Ang pagdating ni Yang Kai ay walang pinagkaiba sa isang doomsday para sa kanila. Patuloy niyang winasak ang mga taluktok na may kapangyarihang maaaring sirain ang langit at durog sa lupa. Ang mga taluktok na nakalantad sa labas ng Grand Array ay naging mga guho. Nang malapit ng walisin ni Yang Kai ang kanyang sibat sa huling taluktok, huminto siya nang bamaling ang kanyang tingin sa isang figure. Siya ay isang babae na nakatayo pa rin at tahimik na nakanganga sa kanya. Sa halip na matakot sa kanyang nalalapit na kamatayan, siya ay mukhang malapit na siyang malaya. Siya ito. Sa unang tingin, nakilala ni Yang Kai na siya ang lihim na naghanap sa kanya at nagbigay sa kanya ng mga direksyon na patungo sa kinaroroonan ng Lady Boss. Sa oras na iyon, naisip niya na tiyak na napilitan siyang maging laruan ni Yon Fei Bai sa mga kadahilanang hindi niya kontrolado. Iyon ang dahilan kung bakit niya palihim na binigyan ng kamay si Yang Kai.
Ito ay salamat sa mga direksyon sa Jade Slip na nahanap niya ang Lady Boss at ang iba pa. Matapos itong pag-isipan, lumipat si Yang Kai patungo sa tuktok at itinutok ang kanyang sibat sa lupa bago naging malabo ang kanyang higanteng figure at nawala sa ilalim ng bundok. Ang mga tao sa loob ng Grand Array ay nakatingin kay Yang Kai dahil wala silang ideya kung ano ang ginagawa niya ngayon. Biglang nagsimulang manginig ang bundok, na para bang isang napakalaking puwersa ang nagmumula sa ilalim nito. Pinaikit ni Mao Zedong ang kanyang mga mata habang nag-iisip ng posibilidad. Sa susunod na sandali, habang ang lahat ng mga ito ay nanlaki ang kanilang mga mata sa hindi makapaniwala, ang bundok ay dahan-daang umangat sa hangin. Sa ilalim ng bundok ay isang dambuhalang nilalang na ang mga butas ng ilong ay bumubuga ng nakakapasong hininga habang itinataas niya ang bundok sa kanyang nakayukong likod. Kasunod ng isang malakas na dagandong, ang figure ay tumuwid. Lahat sila ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata habang ang mga balintataw ni Mao Zedong ay nagkontrata. Nagbuhat talaga ng bundok ang lalaking ito. Anong uri ng nakakatakot na kapangyarihan ang kailangan para magawa iyon? Kahit na ang Mid-Grade Heaven Opening Realm Masters ay madaling magpakita ng napakalaking kapangyarihan, kailangan nilang gamitin ang World Force sa kanilang miniature universe para makamit iyon. Bihira ang sino man sa buong 3,000 mundo ay literal na nakaangat ng bundok na tulad nito gamit ang pisikal na lakas lamang. Sa pinakakaunti, ito ang unang pagkakataon na nakita ni Mao Zedong ang isang taong may kakayahang ganito. Kasunod nito, niyugyug ni Yang Kai ang bundok at umungal. Lahat kayong mga langgam na gumagapang sa bundok na ito, sumigaw. Ang mga cultivator sa bundok ay nagsimulang bumagsak at bumagsak sa lupa. Ang tahimik na babae, na orihinal na nakatayo sa tuktok, ay nagkataong bumagsak sa harap ni Yang Kai, na dahan-daang nagpakawala ng hininga at pinalayo siya ng mahigit 100 kilometro bago siya bahagyang bumagsak sa lupa. Hong! Nag-shuffle si Yang Kai patungo sa gitna ng Profoundiang Mountain. Sa bawat hakbang niya, malakas ang pagyanig ng lupa. Hong hong hong. Sa una ay mabagal ang kanyang mga galaw, dahil bawat hakbang niya ay mag-iiwan ng malaking marka sa lupa. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang hakbang, nagsimula siyang tumakbo ng mahina habang ang kanyang figure ay nakayuko ng kaunti. Sa loob ng Grand Array, biglang nagbago ang ekspresyon ni Mao Zedong habang sumisigaw. I activate ang buong lakas ng Grand Array ngayon. Martial Peak, Kabanata 4403. Wala ng Profoundiang Mountain. Sa sandaling ibinigay ni Mao Zedong ang utos na ito, narinig niyang umuungal si Yang Kai habang inihagis ng huli ang bundok, na nasa kanyang likuran, sa Grand Array. Hinarang ng malawak na anino ang liwanag sa paningin ng lahat. Ang mga mula sa Profoundiang Mountain ay agad na itinoon ang kapangyarihan ng Grand Array na ipagtanggol. Isang malakas na boom ang umalangaw habang ang bundok ay bumagsak sa Grand Array at bumuo ng isang malaking UP dito. Ang liwanag na hadlang ay patuloy na kumikislap na tila ba ito ay madudurog anumang oras. Kasunod nito, ibinaba ni Yang Kai ang kanyang sibat sa Grand Array at pinalala ang UP sa light barrier. Umungo si Mao Zedong. Gusto mo ba talagang patayin kaming lahat, bata? Sa tingin mo ba ay natatakot sa iyo ang monarch na ito? Nalampasan ni Yang Kai ang kanyang bottom line sa pamamagitan ng pagpapakitang determinado na lipulin ang Profoundiang Mountain. Halika na. Itinulak ni Yang Kai ang kanyang sibat. Labanan mo ako kung mayroon kang apdo. Sa sobrang galit ni Mao Zedong ay para siyang bulkan na malapit ng sumabog. Hong! Habang yumanig ang lupa, ang liwanag na hadlang ay lumalabo kaysa dati. Ang nakakatakot na puwersa na dumarating sa himpapawid ay naging sanhi ng pamumutla at pagsuray-suray ng mga cultivator sa Profoundiang Mountain. Ang mga anino ng sibat ay bumuhos sa Grand Array na parang ulan at naging dahilan ng pagkislap nito ng mas mabangis. Si Mao Zedong ay natakot nang malaman na kahit na pinaliit niya ang saklaw ng proteksyon upang pagsamahin ang kapangyarihan ng Spirit Array, halos imposible pa rin na malabanan ang marahas na pag-atake ng kabilang partido. Sa ilalim ng naturang pambobomba, aabutin lamang ng kalahating oras bago masira ang Grand Array ng Profoundiang Mountain. Inakala ni Mao Zedong na kailangan niyang kumilos ngayon. Huli na sa oras na masira ang Grand Array. Nang makapagpasya na siya, sinabi niya sa mga nakagisnang ngipin. Sumama kayo sa akin at patayin ang brat na ito. Kung sino man ang maaaring pugutan ng ulo, ang monarch na ito ay magtataguyod sa posisyon ng 5th Mountain Lord ng Profoundiang Mountain. Nang matapos ang kanyang mga salita, itinapon niya ang Array Jade at pinalabas si Yang Kai. Maraming mga cultivator ang sumunod sa kanya. Bagamat nag-iingat sila sa lakas ni Yang Kai, natukso sila sa pangako ni Mao Zedong. Dahil si Mao Zedong ay gumawa ng ganoong deklarasyon sa publiko, hindi siya babalik sa kanyang salita. Kung ang isa sa kanila ay mapalad na mapatay ang napakalaking halimaw na ito, ang taong iyon ay talagang magiging 5th Mountain Lord.
Habang lumilipad sila sa hangin, ang mga mula sa Profoundiang Mountain ay lubos na nagkakaisa sa sandaling ito. Bago pa man sila dumating, nagsimulang mamulaklak ang mga ilaw ng kanilang secret techniques at artifacts. Ang lahat ng mga pag-atake ay naglalaman ng world forces ng mga Heaven Opening Realm Masters na ito habang dinamba nila si Yang Kai. Hindi pinansin ang barrage na ito, winalis ni Yang Kai ang kanyang ilang libong metrong haba ng sibat sa hangin, na tila pinuputol ang espasyo sa kalahati. Habang pinupuntirya niya ang lugar kasama ang karamihan sa mga tao, sumigaw siya. Napakalakas ng loob ng mga langgam na kumilos ng walang pakundangan sa harap ng haring ito. Ang lakas ng sibat ay napakalaki. Mabilis itong naiwasan ng mga matatalino habang ang mga tamad ay nataman sa himpapawid at direktang sumabog sa ambon ng dugo, na walang iniwan na bakas ng kanilang pag-iral. Kasunod ng pag-atake, ang mga mula sa Profoundiang Mountain ay nagsimulang umatras. Habang tinitingnan nila ang dugong ulan na bumubuhos mula sa langit, hindi na sila kasing init ng ulo tulad ng dati. Hong hong hong. Ang alon ng secret techniques at pag-atake ng artifact ay nagpainit kay Yang Kai, na naging dahilan upang siya ay paatras. Nakakatakot ang isang dragon na 3,000 metro ang haba, dahil sa sobrang laki nito, halos imposible para kay Yang Kai na makaiwas sa mga papasok na pag-atake. Ang lahat ng pag-ataking iyon ay makapangyarihang secret technique na ipinadala ng Heaven Opening Realm Masters. Gayunpaman, maliban sa mga divine abilities ng 5th grade Heaven Opening Realm Masters na maaaring bahagyang makapinsala sa kanya, ang iba sa mga pag-ataking ito ay talagang tinanggihan ng dragon skills ni Yang Kai. Kahit na ang mga pag-atake mula sa 5th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi makapinsala sa kanyang pundasyon dahil kaya lang nilang mag-iwan ng maliliit na sugat sa laman. Isang kilalang katotohanan na ang dragons ay may napakahusay na depensa. Humakbang pasulong si Yang Kai habang sinisipa ang mga taluktok sa kanyang harapan, winalis ang kanyang sibat sa mga bundok sa ibaba. Sa sandaling iyon, wala kahit isang tao sa radius ng ilang kilometro sa paligid niya. Saan man siya pumunta, ang mga cultivator mula sa Profoundiang Mountain ay agad na tumatakas. Nagalit si Mao Zedong nang sinubukan niyang palakasin muli ang moral, ngunit walang resulta ang kanyang mga pagsisikap. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at iniabot ang kanyang kuko sa kanya habang nakangiting sinabi niya. Wala ng Profoundiang Mountain sa Shadowless Cave Heaven mula ngayon. Habang umaalon-alon ang Space Principles, binaliwala ng Claw ang espasyo at distansya at direktang hinawakan si Mao Zedong. Nagbigay ng higit na puwersa si Yang Kai gamit ang kanyang kamay at sunod-sunod na tunog ng pag-crack ang narinig mula sa kanyang palad. Gayunpaman, sa susunod na sandali, isang napakalaking puwersa ang sumabog sa loob ng kanyang kamao. Pagkatapos, nakaramdam si Yang Kai ng matinding sakit nang may nabuong madugong butas sa likod ng kanyang kamay, kung saan may sinag ng liwanag na putok. Ito ay si Mao Zedong, na dating nakahawak sa kanyang kuko. Habang tumutulo ang kanyang dragon blood sa lupa, tumingin sa ibaba si Yang Kai at nakakita ng malaking butas sa kanyang kuko, isa kung saan makikita niya ang lupa sa ibaba. Gayunpaman, hindi ito nagabala kahit kaunti habang ibinaba niya ang kanyang kamay at umungal sa isang dumadagandong na boses. Mabuti, talagang nabubuhay ka sa iyong reputasyon bilang pinakamalakas na master sa Shadowless Cave Heaven. Imposible para sa isang karaniwang master na masira ang laman ni Yang Kai, ngunit madaling nagawa iyon ni Mao Zedong. Kung hindi, hindi niya maalis ang kanyang paghihigpit. Habang humihinga ng malalim si Yang Kai, nagsimulang umumbok ang kanyang dibdib dahil napuno ito ng hangin. Pagkatapos mismong makawala si Mao Zedong mula sa pagkakahawak ng kamatayan, binaril niya si Yang Kai. Habang lumalakas ang kanyang world force, mabilis siyang nakagawa ng isang set ng mga hand seal at nagpadala ng isang malakas na divine ability patungo sa kanya. Gayunpaman, nang makita niya ang poster ni Yang Kai, naramdaman ni Mao Zedong ang paninikip ng kanyang dibdib. Nang maramdaman ang isang nalalapit na krisis, agad siyang umiwas. Ang Fire Dragon. Flame Breath. Habang umuungal si Yang Kai, iniluwa niya ang isang jet ng itim na apoy. Sa paglabas ng nakakapasong apoy mula sa kanyang bibig, sinunog nito ang langit at lupa ng walang pagkakaiba. Habang ang Golden Crow True Fire ay tumagos sa lugar, ang divine ability ni Mao Zedong ay sumisingaw. Sa isang iglap, ang natitirang spirit peaks ng Profoundiang Mountain ay nilamon ng Golden Crow True Fire. Sa ilalim ng nakapapasong init, ang mga taluktok ay nagsimulang matuno sa lava. Inikat ni Yang Kai ang kanyang ulo habang ang apoy na nagmumula sa kanyang bibig ay kumawala. Marami sa mga cultivator, na hindi nakaiwas dito, ay nasunog at nahulog mula sa langit na sumisigaw. Agad na umatras si Mao Zedong at muntik nang tumakas mula sa Golden Crow True Fire.
Hindi niya nakalimutan ang tungkol sa walang malay na sina Gengjing at Joya habang hawak niya ang mga ito sa kanyang mga kamay. Nagtagal si Yang Kai ng ilang sandali bago siya tumigil sa pagdura ng apoy habang ang kanyang dibdib ay lumiit pabalik sa normal na laki. Sa isang mapang-uyam na tingin, tumangala siya kay Mao Zedong, na lumulutang sa himpapawid. Naramdaman ni Mao Zedong na lumubog ang kanyang puso habang pinagmamasdan ang madilim na apoy na nagninangas sa mga bundok. Alam niya na pagkatapos ng labanang ito, ang Profound Yang Mountain ay ganap na mawawasak. Tulad ng sinabi ni Yang Kai, wala ng Profound Yang Mountain sa Shadowless Cave Heaven mula ngayon. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at inisip kung anong klaseng halimaw ang sinaktan ng kanyang second brother. Hindi lamang ang kanyang second brother ang napatay, ngunit ang Profound Yang Mountain ay nawasak din sa tabi niya. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang sibat at itinutok si Mao Zedong. Malinaw ang kanyang mensahe, halika kalabanan mo ako. Tumingin si Mao Zedong sa kanya, pagkatapos ay sinulyapan ang walang malay na sina Gengjing at Joya. Pagkatapos huminga ng malalim, sumigaw siya. Hinding-hindi makakalimutan ng monarch na ito ang nangyari dito ngayon, at balang araw ay makikipag-usap sa iyo. Kasunod nito, nagsimulang kumupas ang kanyang figure. Sumigaw si Yang Kai, sa tingin mo ba makakatakas ka? Itinutok niya ang kanyang sibat at tumagos sa figure ni Mao Zedong, ngunit pakiramdam niya ay wala siyang nataman kundi hangin. Si Mao Zedong ay nanatiling walang awa na nakatingin kay Yang Kai habang ang kanyang figure ay nabasag at naglaho sa hangin. Agad na pinakawalan ni Yang Kai ang kanyang divine sense at kumunot ang noo, dahil hindi niya mahanap si Mao Zedong, na parang nawala ang huli sa mundong ito. Umiling siya at sinabing, nakakagulat. Sa katunayan, lubos niyang batid na bilang isang batikang 6th grade Heaven Opening Realm Master, si Mao Zedong ay dapat may ilang trump card na maaaring magligtas sa kanyang buhay. Kung determinado siyang tumakas, hindi siya mapipigilan ni Yang Kai sa kabila ng pagiging master ng Tao of Space. Sa sinabi nito, naabot ni Yang Kai ang kanyang layunin sa labanang ito. Nagawa niyang patayin si Yon Fei Bai habang tumatakas ang huli at nawasak pa ang Profound Yang Mountain. Masasabing nakaganti siya sa ngalan ng Lady Boss. Ang mga figure sa paligid niya ay nakanganga sa kanya sa takot. Sila ang mga nakaligtas sa Profound Yang Mountain. Dahil ang Head Mountain Lord ay tumakas, sila ngayon ay nasa isang sanggang daan. Tiyak, hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob na labanan si Yang Kai. Kahit na ang Head Mountain Lord ay natalo, kaya paano sila magiging kapareha para sa kanya? Gayunpaman, saan pa sila maaaring pumunta? Ang Profound Yang Mountain ay kung saan naroon ang kanilang pundasyon. Kasalukuyan, ang madilim na Golden Crow True Fire ay nagninangas pa rin sa lahat, kaya hindi nila alam kung ano ang gagawin kahit na gusto nilang patayin ang apoy. Nang sumulyap si Yang Kai sa kanila, natakot sila at hindi nila namamalayan na umatras, nag-aalala na baka patayin sila ng taong ito hanggang sa huli. Sa kabutihang palad, ngumuso lang si Yang Kai nang lumiit ang kanyang humongous figure at bumalik sa kanyang human form. Habang nakapatong ang kanyang sibat sa kanyang balikat, umiling siya at sinabing, tumakas siya dahil lang hindi niya ako kayang talunin. Anong walang kwentang lalaki? Pagkatapos, tumalon siya sa hangin at nawala sa di kalayuan. Hanggang sa ang aura ni Yang Kai ay ganap na nawala sa kanilang perception range na ang mga nabubuhay na cultivator na ito mula sa Profound Yang Mountain ay nakahinga ng maluwag, na parang nakatakas lang sila mula sa pintuan ng kamatayan. Habang nagpapalitan sila ng tingin, wala silang ideya kung ano ang gagawin ngayon. Samantala, lumapag si Yang Kai sa isang lugar na 100 kilometro ang layo. Sa balikat ni Asher Dragon Spear, nag-squat siya sa isang burol. May isang babae na tahimik na nakatayo sa malapit. Nang mapansin ang mga paggalaw, tumangala siya at sinalubong ang mga mata ni Yang Kai, kung saan hindi niya namamalayan na umatras ng ilang hakbang. Habang pinagdikit niya ang kanyang mga labi, binati niya si Yang Kai sa eleganteng paraan. Patay na si Yon Fei Bai, sabi ni Yang Kai. Ang babae ay hindi kailanman tumugon sa kanya, na parabang siya ay ipinanganak na pipi. Maraming salamat sa iyong mga direksyon noon, sabi ni Yang Kai at tumayo. Pagkatapos, ibinato niya ang kanyang sibat at itinusok ito sa lupa. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko madaling mahanap ang aking lady boss. Iyon ang pinakamaliit na magagawa ko. Malumanay na sagot ng babae. Saan mo gustong pumunta? Tanong ni Yang Kai habang nakatingin sa direksyon ng Profound Yang Mountain. Nawasak ang lugar na iyon, kaya hindi na makakabalik pa. Parang nawala yung babae. Matapos itong pag-isipan, umiling siya. Hindi na ako babalik, at hindi ko alam kung saan ako pupunta. Iminungkahi ni Yang Kai sa pagsasabing. May astral wind sa Shadowless Cave Heaven, kaya kung hindi ka maghahanap ng ligtas na lugar,
balang araw babagsak ang miniature universe mo, naaabutin mo ang iyong buhay. Dahil nawala na ang Profoundiang Mountain, maaari kang pumunta sa Unrivaled Guild o Twin Spirit Island. Imumungkahi ko na pumunta ka sa Twin Spirit Island dahil doon muna ako titira pansamantala. Kung pupunta ka doon, sabihin mo lang sa kanila ang pangalan ko. Tama, ang pangalan ko ay Yang Kai. Pagkatapos, tumalon siya sa hangin at dumiretso sa Twin Spirit Island. Ang babae ay nanatili sa lugar ng ilang sandali bago siya sumaludo sa direksyon na iniwan ni Yang Kai, pagkatapos ay tumalikod siya at tumungo sa ibang direksyon. Martial Pick, Kabanata 4404. Bumalik na si Yang Kai. Kinailangan ng isang araw si Yang Kai para makabalik sa Twin Spirit Island, ngunit bago pa man siya makalapag, ang hamog na ulap ay naglaho at nagsiwalat ng isang daanan habang ang isang figure ay lumapit at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Pagbati, Senior Yang. Ang tao ay ang Heaven Opening Realm Master na bumati sa Lady Boss dati. Dapat siyang nakaistasyon dito kasunod ng utos ng Island Masters. Nakita rin niya si Yang Kai na nagpapakita ng kanyang lakas sa labas lang ng Twin Spirit Island kanina, kaya labis niyang hinangaan ang kapangyarihan ng binata. Bilang tugon, tumanggo si Yang Kai. Nagpatuloy ang lalaki. Sinabi ng Island Masters na maaari kang pumasok sa sandaling bumalik ka. Talagang maalalahanin ang Island Masters. Hindi nagtagal pagkatapos na humakbang si Yang Kai sa fog, lumingon siya at nagtanong. Nasaan ang aking Lady Boss? Magalang na sagot ng tao. Huwag kang mag-alala, Senior. Si Madam Lan ay nagpapagaling sa isang lihim na silid, kaya dapat ay maayos siya. Pagkapasok mo sa isla, may maghahatid sa iyo sa kanyang kasalukuyang tirahan. Tumanggo si Yang Kai at pumasok sa loob. Sa pagpasok sa Twin Spirit Island, agad niyang naamoy ang isang mabangong halimuyak. Ang isla ay kasing ganda at nakakapreskong gaya ng araw ng tagsibol, na isang malaking kaibahan sa kawalang hanggan ng labas ng mundo. May isang inosenteng mukhang babae na naghihintay kay Yang Kai. Nang makita siya, sumaludo siya sa kanya at dinala siya sa silid ng Lady Boss. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto si Yang Kai sa kanyang paglalakad sa pinakamalalim na bahagi ng kagubatan ng kawayan sa Twin Spirit Island. Mayroong ilang mga simpleng kubo na kawayan dito at medyo matahimik ang lugar, kaya talagang angkop ito para sa pagpapagaling. Nakaupo si chef at accountant na naka-cross-leg sa labas lang ng isa sa mga kabong kawayan. Nang marinig nila ang ingay, iminulat nila ang kanilang mga mata at tumangala. Nang malaman nila na si Yang Kai iyon, natuwa sila at tumayo. Kinuwi-kuwi ni Yang Kai ang kanyang kamay para sinenyasan ang babae na umalis, pagkatapos ay humakbang siya pasulong at sumulyap sa kubo na kawayan na natatakpan ng harang bago nagtanong sa mahinang boses. Kumusta ang Lady Boss? Pareho silang umiling. Sabi ni Chef, nagsimula siyang magpagaling sa pag-iisa pagkatapos niyang pumunta dito. Hindi namin alam kung kumusta siya. Sinulyapan ng accountant si Yang Kai gamit ang kanyang karaniwang mga mata na parang walang laman. Nasugatan ka ba? Tiyak. Hindi maaaring ganap na hindi nasaktan si Yang Kai pagkatapos ng labanan sa Profoundiang Mountain. Bukod sa katotohanan na ang likod ng kanyang kamay ay sinaksak ni Mao Zedong, tinamaan din siya ng mga divine abilities at secret techniques ng maraming Heaven Opening Realm Masters. Gayunpaman, dahil siya ay may matibay na pangangatawan, ang mga pinsalang ito ay hindi mahalaga sa kanya. Ayos lang ako, umiling si Yang Kai. Ano ang kakaibang artifact armor na suot niya? Bagamat makapangyarihan ang baluti, mayroon itong ilang malubhang sagabal. Ang Lady Boss ay hindi man lang makilala si Yang Kai at inatake siya bilang resulta ng ligaw na Monster Chi na binigay ng sandata. Kung hindi niya ginamit ang Soul Warming Lotus sa pinakakritikal na sandali upang maibalik ang Kailanawan sa kanyang isipan, hindi siya madaling mauwi sa kanyang katinoan. Matapos ang isang buntong hininga, sumagot si Chef. Hindi namin alam kung ano iyon, pero tinatawag itong Lady Boss na Blood Monster Battle Dress. Wala kaming ideya kung saan niya ito nakuha, at hindi rin namin nakitang ginamit niya ito bago ang labanang iyon. Ito rin ang una para sa amin. Kumunat ang noo ni Yang Kai. Nakakatakot iyan. Hindi na niya ito dapat gamitin muli. Sagot ni Chef, maaari mong subukang kumbansihin siya kapag siya ay lumabas. Tingnan natin kung pakikinggan ka niya. Pagkatapos, may naisip siya at tinitigan siya ng may pag-aalinlangan. Nga pala, paano ka napunta mula sa 5th grade hanggang sa 6th grade sa loob lang ng isang buwan? At saka, hindi ba't kakasulong mo lang sa 5th grade? Napatingin din si accountant sa kanya na may hinala. Noong dati nang ipinakita ni Yang Kai ang kanyang 6th grade Heaven Opening Realm na kapangyarihan, maging ang chef at accountant ay nabigla, hindi pa banggitin si Yon Fei Bai at ang iba pa. Akala nila ay nagkakamali sila,
Ngunit natalo nga ni Yang Kai si Yon Fei Bai at ang iba pang Mountain Lords, isang tagumpay na posible lamang dahil siya ay nasa 6th grade. Sa pag-inspeksyon ngayon, makumpirma nila na ang aura ni Yang Kai ay talagang isang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Tiyak, hindi naisip ni Yang Kai na kailangang itago ang anumang bagay mula sa kanila, kaya pagkatapos itong pag-isipan, nagtanong siya. Narinig mo na ba ang mga World Fruits? Sa isa sa mga palasyo sa Twin Spirit Island, kinuyam ni Huayong ang isang communication bead sa kanyang kamay habang sandamakmak na ekspresyon ang bumungad sa kanya. Nang makita iyon ni Shumodan, nagtataka siyang nagtanong. Ano ang nangyari, asawa? Sumagot si Huayong. Bumalik na si Yang Kai. Nakangiting tanong ni Shumodan. Paano kung bumalik siya? Bakit parang kinakabahan ka? Ipinaliwanag ni Huayong. Sinabi niya na pupunta siya sa Profoundiang Mountain, ngunit ngayon ay nakabalik siya makalipas ang ilang araw. Kaya, pumunta ba talaga siya sa Profoundiang Mountain? Sinabi ni Shumodan. Pumunta man siya sa Profoundiang Mountain o hindi ay walang kinalaman sa atin, hindi ba? Humagalpak ng tawa si Huayong. Ang asawa ko. Laging sinasabi ng mga tao na ang isang babae ay magiging tanga kapag siya ay buntis, ngunit hindi ako naniwala. Gayunpaman, kapag nakikita kita ngayon, sa palagay ko ay may ilang katotohanan ang kasabihan. Pinandilatan siya ni Shumodan sa kaakit-akit na paraan. Umubo si Huayong at sinabi. Nangako siya dati na pupunta siya sa Profoundiang Mountain, ngunit ito ang pinakamakapangyarihang dakilang puwersa sa Shadowless Cave Heaven, at isang hakbang lang ang layo ni Head Mountain Lord Mao Zedong mula sa 7th Grade Heaven Opening Realm. Higit pa rito, si Mao Zedong ay may napakaraming mabibigat na subordinate na nagtatrabaho para sa kanya. Kung talagang pumunta si Yang Kai doon, paano siya nakabalik ng ligtas? Hindi siya pumunta doon, sabi ni Shumodan. Natahimik si Huayong. Kung talagang nagpunta si Yang Kai sa Profoundiang Mountain at pagkatapos ay nakabalik ng ligtas, ang kanyang kapangyarihan ay nakakatakot. Iminungkahi ni Shumodan sa pagsasabing, maaari kang magpadala ng isang tao sa Profoundiang Mountain upang malaman kung ano ang nangyari. Ilang araw na lang ang itatagal ko para mag-round trip. Nang marinig iyon, tumanggaw si Huayong. Tama ka, asawa ko. Ngumisi si Shumodan sa kanya. Sino ang hanggal dito? Ako ito. Ako ito. Napangiti si Huayong, pagkatapos ay inutusan niya ang isa sa kanyang mga nasasakupan na magtungo sa Profoundiang Mountain upang siyasatin kung mayroong anumang bakas ng kamakailang labanan. Kung talagang pumunta si Yang Kai sa Profoundiang Mountain, nakipag-away sana siya kay Mao Zedong, kaya dapat may natitira pang bakas. Matapos tanggalin ang communication bead, sinabi niya, aking asawa, mangyaring sundan ako upang makilala si Yang Kai. Hindi alintana kung pumunta siya sa Profoundiang Mountain o hindi. Ang kapangyarihang ipinakita niya ay higit pa sa sapat para tayo ay mag-ingat. Dahil mayroon ding Lan Yuroo, nag-aalala ako na hindi na magiging pareho ang Twin Spirit Island. Nang matapos ang kanyang mga salita, nagpakawala siya ng isang buntong hininga, dahil hindi siya sigurado kung ang ganitong uri ng pagbabago ay isang pagpapala o isang sumpa. Parehong nasa 6th grade Heaven Opening Realm sina Yang Kai at Lan Yuroo. Kung sumali sila sa Twin Spirit Island, tiyak na magiging 3rd at 4th Island Master sila, na magpapalakas sa kanilang collective power. Sa panahong iyon, ang mga mula sa Twin Spirit Island ay hindi na kailangang matakot sa Profoundiang Mountain at Unrivaled Guild. Gayunpaman, kung hindi handang mamuhay sina Yang Kai at Lan Yuroo sa ilalim ng mga alituntunin ng iba at iginiit na maging Head at 2nd Island Masters, ang mag-asawa ay walang magagawa kundi ang sumuko sa kanilang mga kahilingan. Matagal ng kasal ang mag-asawa, kaya agad na nalaman ni Shumodan ang nasa isip ng kanyang asawa nang makita itong bamantong hininga. Pagkatapos, inakbayan niya ito at inaliw siya sa pagsasabing, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito, asawa. Nagkaroon na kami ng ilang kontak kay Madam Lan, at halatang reasonable siyang babae. Naniniwala ako na kahit na sumama siya sa amin, hindi siya gagawa ng anumang bastos na kahilingan. Nag-aalala pa ring sinabi ni Huayong. Sana nga. Sa labas ng kagubatan ng kawayan, hindi makapaniwalang nagtanong si Chef. Kumain ka ng isang mid-grade world fruit. Ito ay isang mahalagang item na maaaring direktang umakyat sa isang mid-grade Heaven Opening Realm Master sa susunod na grado. Nabalitaan na ang isang high-grade world fruit ay maaaring magbigay daan sa isang high-grade Heaven Opening Realm Master na direktang maabot ang susunod na grado. Ang sabi ng accountant, hindi nakakapagtaka na makapasok ka sa 6th grade sa loob ng isang buwan. Dati kang walang malay, kaya sa palagay ko ay pinipino mo ang medicinal efficacious ng mid-grade world fruit sa halip na gumaling. Tama ba ako? Tumanggaw si Yang Kai. Tila kumikinang ang mga mata ni Chef habang pinagsalikop niya ang kanyang mga palad at ngumiti.
Mayroon ka pa bang mid-grade world fruits? Hindi, ikinalat ni Yang Kai ang kanyang mga palad. 3 mid-grade world fruits lang ang nakuha ko sa Great Cosmological Realm. May isa sina Yuhi at Luzu, pagkatapos ay inubos ko ang huli. Nawala ang ngiti sa mukha ni Chef nang dumapo siya ng sampal sa kanyang hita sa sobrang galit. Napakasayang. Si Luzu ay isa lamang 4th grade Heaven Opening Realm Master. Bakit mo hinayaang makuha niya ito? Ipinaliwanag ni Yang Kai. Nakaharap kami sa isang mabigat na kaaway noong panahong iyon. Kung hindi siya nakalusot, napatay na ako. Wala akong ibang pagpipilian. Nanlaki ang mga mata ni Chef na parang nadudurog ang puso. Matapos itong pag-isipan, sinabi ng accountant. Hindi nakakagulat na naabot ni Yuhi ang 6th grade sa lalong madaling panahon. Ito ay dahil nakakonsumo siya ng isang world fruit. May mga taong darating. Agad na napatigil sa pag-uusap ang tatlo at tumingin sa labas ng kagubatan ng kawayan. Ilang sandali pa, 2 figure ang dumating sa kanilang paningin. Sila ang Island Masters ng Twin Spirit Island. Nagmamadaling binati ng tatlo ang mag-asawa. Lumapit si Huayong na may ngiti at ikinulong ang kanyang mga kamao. Bumalik ka na, little brother Yang. Kababalik ko lang. Binati siya ni Yang Kai. Nag-aalala ako sa aking lady boss, kaya nagmadali akong lumapit sa kanya sa halip na bisitahin kayong dalawa. Patawarin mo ang aking kawalan ng kagandahang asal. Nakangiting sabi ni Huayong. Ano ang sinasabi mo, little brother? Nasugatan si Madam Lan kaya natural lang na mag-alala ka sa kanya. Hindi mo na kailangang pansinin ang ganitong klaseng formalidad. Sa katunayan, talagang ikinararangal ko na kayong lahat ay aking mga panauhin sa Twin Spirit Island. Pagkatapos ng kaunting usapan, umupo na silang lahat. Tanong ni Huayong, kakabalik mo lang ba mula sa Profoundiang Mountain, little brother? Tumanggo si Yang Kai. Tama. Napakunot ang noo ni Huayong, ngunit hindi pa rin nawawala ang tanong niya. Paano ito? Pagkatapos pag-isipan ito sandali, sumagot si Yang Kai na may tame-time na ekspresyon. Talagang malakas si Mao Zedong, kaya hindi naging madali ang pakikitungo sa kanya. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Huayong habang nakangiting sinabi niya. Matagal nang nasa 6th grade Heaven Opening Realm si Mao Zedong. Kung hindi dahil kakaunti ang mga mapagkukunan sa Shadowless Cave Heaven, aakyat na sana siya sa 7th grade ngayon. Nang dumating kami ng aking asawa sa Shadowless Cave Heaven noon, nagpalitan kami ng mga pointer sa kanya at napagtanto na siya ay tunay na kakilakilabot. Lumipas ang maraming taon, kaya't tiyak na nadagdagan lamang ang kanyang lakas. Tumanggo si Yang Kai. Ang Heaven Opening Realm ay talagang nangangailangan ng maraming akumulasyon sa mahabang panahon. Pagkatapos, lumingon siya para tingnan ang tiyan ni Shu Modan at ngumiti. Mukhang malapit mo nang ipanganak ang iyong anak, madam. Marahang hinaplos ni Shu Modan ang kanyang tiyan at sumagot ng nakangiti. Masyado pa ring maaga. Baka aabutin ako ng 1 o 2 taon. Nagulat si Yang Kai. Akala ko ang pagbubuntis ay tatagal lamang ng 10 buwan. Ang laki ng kanyang tiyan ay nagmumungkahi na malapit na siyang manganak, kaya bakit aabutin siya ng 1 o 2 taon? Nakangiting paliwanag ni Shu Modan. Iyan ay para lamang sa mga karaniwang tao o mahihinang cultivator, si Junior Brother Yang. Dahil sa aking paglilinang, hindi ganoon kadali para sa akin ang magkaanak. Upang maibigay sa aking anak ang pinakamagandang posibleng kinabukasan, kailangan kong bumuo ng matibay na pundasyon sa aking tiyan para sa bata. Sa makatuwid, ang pagbubuntis ay tumatagal ng mas matagal. Nakangiting sabi ni Huayong. Ang batang ito ay nasa tiyan na ng mahigit 3 taon na. Nang marinig iyon, natulala sina Yang Kai, chef, at accountant.